Magandang araw po sa ating lahat, lalo po sa mga parents, sa mga momshies na katulad ko po na nasa bahay ngayon dahil po tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng ating pong quarantine. At katulad po ng ating narinig, extended po ito hanggang April 30. Siyempre, yung iba po sa atin ay gustong-gusto nang bumalik doon sa trabaho. But then again, since extended po yung ating quarantine, ay let us make the most out of it. Sabi nga po nila, pwede po tayong maging produktibo pa rin kahit po nasa loob tayo ng ating pong tahanan. At sa oras pong ito, gusto ko lang pong magbahagi ng parenting tips while we are in a home quarantine right now. Ako po'y naniniwala na gamat nandito po tayo sa ganitong sitwasyon, there's always the brighter side of it, sabi nga po nila. Alam niyo kasi tayo pong mga magulang ay, especially sa mga working parents na katulad ko, madalas in the past, I believe na mas maraming oras po ang nai-spend natin sa ating mga trabaho. Tayo ay abalang-abala po sa pagpo-provide para po sa kanila. And so sometimes, we don't have the quality time to spend with our kids, with our family, with our loved ones. So, ito pong sitwasyon na to sa quarantine ay gamitin po natin ito para mas maging fruitful po itong ating pag-i-stay sa bahay. Ay gusto ko po kayong bigyan ng 3 tips lamang, and these are very basic, napaka basic po ng mga tips na to, and yet kapag po ginawa natin mula ngayon at hanggang sa matapos yung quarantine, at kahit tapos na po yung quarantine, ay pwede pa rin po natin itong gawin for us to be more productive and meaningful yung pag-stay po natin sa bahay. Una po ay ang isang tipo na gusto kong ibigay sa ating lahat, sa mga momshies na katulad ko, at maging doon po sa ating mga daddies na nasa bahay. Then sa mga panahon na ito ay magkatuwang po ang mommy at daddy na gawin po natin ito po tips po na to. So tips number 1 ay let us use this opportunity to be intentional in teaching our kids sa kanila pong spirituality. So, ulitin ko po, tips number 1 ay let us be intentional sa pagtuturo po sa kanila pagdating po sa spirituality o doon po sa pag-connect sa Panginoon. Alam niyo po, tayo pong mga parents, madalas ang focus po natin ay yung pagpo-provide sa basic needs ng ating pong mga anak. Di po ba? Pagkain, damit, sa school, etc. Pero alam niyo po, kung titignan po natin ang salita ng Diyos, ang pangunahin po sa ating pong tungkulin ay to teach them the way of the Lord. So aside from the physical, aside from the emotional and the material needs of our children, we are also responsible to teach them yung pong bahagi ng spiritual, to teach them the way of the Lord. Napakaganda po nitong pagkakataon po na ito na magamit po natin upang maituro po natin ito ngayon sa ating pong anak na kasama po natin sila sa mga panahon na ito, and we have a lot of time to do this. So paano po natin sila tuturuan how to connect to the Lord during this time of COVID-19? Ang una po ay ang isa pong napaka-basic na ituturo po natin palagi sa kanila, of course, is teach them to connect to the Lord to prayers, pamamagitan po ng panalangin. And the best way to learn how to pray is to pray, di ba? Ang pinakamainam po na paraan na tayo po ay matutong manalangin ay syempre yung pong manalangin tayo mismo. At the way we do that, hindi lamang po gusto po kayong bigyan ng tips na wag lamang po ito yung sabihin po natin sa kanila na, mag-pray ka na. Sige na, mag-pray ka na dyan. Let us join them. Samahan po natin sila or isama po natin sila sa ating pong mga panalangin para matuto po sila ng kanila pong mga ipapanalangin. Halimbawa po, sa amin, meron po kaming mga oras ng pananalangin, at sa mga oras ng pananalangin na yon ay kasama ko po ang aking anak. I have a 8-year-old daughter, at siya po ay kasama naming nananalangin. Naririnig niya kung paano
kayo manalangin. And so for the past few weeks of praying during this time of COVID, nakita ko po kung paano siya mag-progress, no? Paano siya na lumago doon po sa aspeto ng kanyang panalangin. Dati kasi pag mananalangin siya ay it's always for herself, for the family. But now she has learned as she listened to us, no, praying. Natuto na po siya. She has learned how to pray for the country. She has learned how to pray for the president, sa ating pong mayor, sa mga frontliners, sa mga doctors. She has learned how to care for the other families and lift them in prayer. So, tandaan po natin na yung pong mga anak po natin, kahit po yan mga bata, huwag po natin sasabihin na bata pa, hindi pa marunong. Hindi po. Sabi po ng salita ng Panginoon, teach them the way of the Lord habang bata po sila. Hindi po yung malaki na po sila. So sa pananalangin, i-join po natin sila. Nang sa gayon ay matuto rin po sila kung paano po yung tamang paglapit at pananalangin sa harapan po ng Panginoon. The other thing po is of course, ituro din natin sa kanila, teach them, pwede po natin silang turuan sa pagkakataon pong ito na paano lumapit at magtiwala po sa Panginoon. Actually, we can begin by explaining to them ano po ba yung COVID-19, ano po ba yung situation kung sila po ay mga bata pa. No? Kung sila naman ay mga teenager na, may edad na, pwede pa rin po natin silang encourage na instead of just looking at the gadget every now and then, turuan po natin sila ng magbasa ng salita ng Panginoon, how to trust the Lord during this moment, at turuan po natin sila kung paano magtiwala doon sa gagawin ng Panginoon sa sitwasyon po natin. Isang bagay po na na-realize ko that our children are just mimicking, yung atin pong mga sinasabi. In other words, mga kapatid, they speak our language. Kung ano po yung kanilang naririnig sa atin, yun din po yung kanilang sasabihin, yun din po yung lumalabas sa kanilang bibig. Kaya nga po napakahalaga dito ng tinatawag po nating modeling, no? Yung modeling sa prayer, yung modeling po doon sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi during this time of crisis, tinitignan po tayo ng ating mga anak, paano po tayo mag-respond? At kung mag-respond tayo na negatibo, magre-respond po tayo na nagre-reklamo tayo lagi, hindi maganda yung mga sinasabi natin, they will also do the same. But if they will see us how positive we are, how we trust the Lord during this moment, yun din po yung kanilang maa-adapt syempre sa buhay po nila. So that's number one. No? We need to be intentional kung paano po sila turuan spiritually sa mga pagkakataong ito na lumapit po sa Panginoon. The second tip po na maibibigay ko po sa inyo during this time as momshies and parents, nakatulad ko po, no, the second one po is to connect with them. Connect with them. Pagka po sinabing connect, no, minsan po kasi kahit nasa loob tayo ng bahay, magkakasama, ay parang walang masyadong connection na nangyayari, no? When you say connect, hindi lang po yung nag-usap kayo, kundi merong you are understanding each other, you are trying to reach out to one another, yung pong mga ganung bagay. Kasi minsan po ay kahit nasa bahay po tayo, no? Halimbawa like now, lahat ng family dahil lockdown, nasa loob po ng bahay. Ang problema naman minsan ay nasa kanya-kanya po, yung isa nasa kwarto, yung isa nasa sala, nasa sulok, yung isa nasa rooftop, kung may rooftop. Kanya-kanya pong tutok doon po sa kanilang mga gadget, doon sa kanila pong mga cellphone o kung ano pa man po ito. Napakaganda po sana nito pong pagkakataon na ito na tayo pong mga magulang, no, mag-initiate po tayo na sabihin po natin sa ating pong mga anak na hindi po lahat ng oras ay gadget po ang ating kausap. Let us have meaningful conversation. Isang halimbawa po nito, this is a very good time na ang pamilya ay sama-samang kumain at sana pag kumakain po tayo ay isang tabi na muna natin din yung cellphone. Wala munang mga gadget sa harap ng table. And sama-sama,
sabay-sabay uli. Baka napakatagal na pong panahon na ito ay nangyari at itong pagkakataon na 'to, it's a wonderful opportunity na pag oras po ng kainan, hindi kanya-kanyang pagkain, kundi, we dine as one family, magkakasama tayo diyan. At yung ating pong Filipino tradisyon sa pamilya ay gano'n, 'di ba? Yung sa oras po ng ating kainan, doon tayo nagkukwentuhan, doon tayo nagkukumustahan, wag lang po na sa oras ng pagkain, doon tayo maninermon, doon tayo magagalit, hindi po naman tama yon. Gamitin po natin yung oras na yon na mas maging masaya ang ating kwentuhan. No? Let's talk about positive things, let's talk about good things, let's talk about, happy moments na mga pwede po nating pag-usapan. Huwag pong sa oras na yun sesermonan natin ang ating mga anak. May oras po para po doon. But it's important during this time na mag-connect po tayo sa ating pong pamilya. It's not just about exchanging of words sa loob ng bahay. But sabi ko nga po, it's a meaningful conversation. No? Na kung halimbawa yung mga anak mo ay teenager na, this is our opportunity, makipagkwentuhan. Kung baka hindi natin yan nagawa ng mga nakaraan, salamat sa Panginoon may pagkakataon pa na gawin natin ngayon. Tanungin natin sila, how's their life, how's their love life, and sometimes we just need to listen. No? Huwag po tayong masyadong, as parents, we tend to be judgmental and opinionated. Huwag po tayong masyadong judgmental agad. No? Parang may sinabi pa lang sila, ang dami na nating nasabi. Kaya minsan, ayaw nilang nag-open up sa atin. So, siguro let's just listen po. We learn to listen as parents. No? Pakinggan muna natin sila and then we try to connect to them. Ma-feel nila na kaibigan din po tayo. Lalo na itong mga panahon na to na they can't be with their friends, no? They can't be with their tropa, sabi nga. So, ito yung time natin na kumustahin po sila, how's their study in the past, how's their life, how's their spirit, friendship in the past. Marami po tayong pwedeng pag-usapan na maging makabuluhan. Siguro po hindi ito normal sa atin, pero I think this is a very good opportunity na magsimula po tayong mag-connect sa ating pong pamilya. Meron pong oras yung pong pagsi-cellphone, yung pong pagga-gadget, yung pong panonood o kung ano pa man. Pero sana wag po natin kalimutan na ito yung pagkakataon na habang sama-samang pamilya, sama-samang nananalangin, sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos, sama-sama din po na having this conversation, connecting to one another na karamihan po ito po yung nawala in the past dahil ang mga magulang ay lagi pong busy sa mga trabaho po nila. And then third, pangatlo po na tips na gusto ko pong ibigay sa atin mga parents na makita po natin is teach them how to be responsible. No? Turuan po natin sila kung paano po maging responsable. Well, of course, yung pag-handle po ng ganito, iba-iba po ito. Kung ang iyong mga anak ay sabihin natin graders pa o elementary, no? Yung katulad ng anak ko, 8 years old, at yung iba naman ng mga anak po nila ay mga teenager na. But it doesn't matter anyway, no? Ang mahalaga po ay ma-instill sa kanila na, alam niyo yung discipline, napakahalaga nun. Kasi hanggang sa paglaki nila at saan man sila makarating, if they have that discipline, being disciplined, no, napakahalaga po nito. So, as parents, it is our time now, during this time na kasama po natin sila, we teach them how to be responsible, no? Halimbawa po yung mga gawaing bahay, di ba? Yung anak natin kahit grade 1 na sabihin natin o grade 2 ay pwede na po natin yan simulan sila doon sa mga menial work, no, na pwede po nilang gawin. Halimbawa, yung iba pwede na mag-aral ng magpaghuhugas ng plato, pagpupunas ng mga dishes, and fixing the beds and everything. Kasi minsan nag-aaway po parang doon sa higaan pa lang hindi na alam iligpit. Kids, teenagers are not responsible, no? Sadly, minsan kahit teenager na, hindi pa alam kung paano mag-fix ng bed pagkatapos po matulog. So, we need to be intentional also kung paano po sila turuan, no? Teach them how to manage their time,
ngayon pong panahon ng quarantine kasi alam nyo naman pagka ganito, walang pasok, parang napakalax minsan ng mga anak natin, ng mga bata. Napakabilis pong dumaan ng oras, no? Kahit nasa quarantine ho tayo, lilipas at lilipas po ang oras. So, mas maganda po, naturuan po natin silang gamitin ng tama yung kanila pong oras, no? Kung sila po ay mga bata o kahit siguro teenager, I give them schedule, no? So, sa buong araw, ano ba yung schedule paggising sa umaga, ano ba yung kailangan natin gawin so that, we don't just, yung time po natin, hindi lang siya basta lumilipas. We invest our time, sabi nga nila, at nagiging mas productive and fruitful po yung araw po natin. At halimbawa, kung ang ilan po ay dapat hindi lang, minsan kasi na lagi pong nasa cellphone, laging nakatutok na doon, namamanhid na ang kamay sa pag, ng cellphone, lumuluwa na ang mata. Sabi nga natin, but give them schedule, like maybe schedule kung yung mga bata may pagkakataon pa rin na mag-aral po sila, tapusin yung kanilang books, yung mga lessons na kanilang naiwanan, or this is also the time na ano ba yung hobby nila na pwede po natin silang mas maturuan, like for example, they're very good in arts, no? Magaling sila sa pagdodrawing, they might as well use this time to practice. Kung sila naman ay musically inclined and you have instrument in your house, you can also teach your children, no? O kaya pwede po kahit manood sa YouTube, napakarami naman po ngayon na pwede po nating tignan para mayroon tayong tinatawag na self-study. And yung oras ng paglalaro, dapat may oras din po yun. Siyempre, hindi buong maghapon, laro lang ng laro yung ating pong mga anak. Dapat may oras po yung paggamit ng gadget kasi hindi rin po talaga maganda sa katawan yung too much exposure sa radiation po ng ating pong mga gadget. Ano po? So, we teach them how to be responsible during this time na nasa bahay po tayo. Minsan ay napaka-basic po nito ng akin pong mga sinabi, and yet sometimes ay nanineglect po natin ito at hindi natin namamalayan na lumipas na yung oras, wala tayong nagawa, di ba? So maging tayo din po mga parents, napakahalaga po na makita po sa atin yung pong sinasabi po natin sa ating pong mga anak, yung role modeling nga po na sinasabi. Marahil meron pa pong iba na pwede po kayong idagdag doon kung ano man yung responsibilidad na gusto nyo pong ipagawa, no, doon sa inyong mga anak. Ang mahalaga po dito ay maging intentional po tayo, we give them time, no? We give them yung responsibility na mga kailangan po nilang ma-accomplish sa loob po ng isang araw, o kaya bigyan sila ng goal sa loob ng linggong ito. Dapat matapos natin ito ng ganyan, ng sama-sama po tayo bilang isang pamilya. Mga magulang na katulad ko, lahat po tayo ay bago po tayo naging magulang, wala pong subject na itinuro sa atin how to be a parent, di po ba? We learn it, sabi nga natin, ay doon sa panahon na tayo po ay magulang na. But then again, it's not too late for us na magawa po natin yung dapat po natin gawin bilang mga magulang. So inulit ko po, marami pong mga pwede pa tayong gawin, pero ito pong mga tips na ito, the street tips, I believe these are very basic and yet these are very essential, and if we are going to do this will make us more productive and more meaningful as we stay home with our loved ones, with our family, with our kids. Pwede po nating mas gawing produktibo at meaningful ang ating pong home quarantine na yun. By doing the street tips, want to be intentional in teaching them the way of the Lord, no, si spiritual po nila, by connecting to them, no? Connecting to them meaningfully. Magkaroon po tayo, mag-engage po tayo sa mga meaningful conversation sa ating pong mga anak, sa ating pong pamilya. And then third, we teach them to be responsible during this time. Kahit nasa loob lang po sila ng bahay, ay turuan po natin sila kung paano po sila maging disiplinado sa kanila pong oras at maging responsable sa kanila pong mga ginagawa. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. I hope na ang video pong ito, Parenting 101 during quarantine, ay makatulong po sa atin. At nawa ay patuloy po tayong ingatan ng Panginoon. Keep safe everyone and God bless us all.